Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Teachers na walang iba kundi ito ang nakakagulat kasong isinampa laban sa former president na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Posible daw di o manong ibasura agad ng Quezon City Prosecutor Office. Ito ang balitang bumulaga sa representative ng ACT Teachers na walang iba kundi si Franz Castro matapos Malamang mga kaibigan nagsisiiyakan ng mga kamatayan black ngayon mga kaibigan. Babasura. Ay, iyak po mga kaibigan, iyak sila Castro, sila speaker, yung mga yan, mga kamatayan black, iyak. mapag-alaman na tila hindi malakas ang laban nito at kasong isinampa sa former president na si Rodrigo Roa Duterte. Ilan sa mga batikang lawyer ang nagpatunay na tila ibabasura agad ng hukuman ang kasong grave threat na ayon mismo kay Castro ay seryoso daw si Duterte sa pagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit ayon mismo sa marami sa ating mga political expert, tila kung may paraan daw na balak ng representative na si Castro na pabagsakin ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay dapat raw na mag-isip siya ng matinding dahilan at paraan dahil ang kanyang kasong isasampa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tiyak na ibabasura agad ng Quezon City Prosecutor Office. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, nagulat ang kampo ng representative ng ACT Teachers na walang iba kundi si Franz Castro sa balitang agad na daw ibabasura ng Prosecutor's Office ng Quezon City ang kasong isinampa nitong death threat laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kopya ng kasong inilabas ni Franz Castro ay tila nakasaad dito ay kailangan daw umattend si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 2 beses na hearing sa Quezon City Prosecutor's Office dated December 4 and 11, 2023. Ayon pa nga sa naging official report ng inilabas ng politiko sa kanilang official website, Rody Duterte summoned to answer Castro complaint. November 15, 2023, the Quezon City Prosecutor's Office has issued a subpoena against former President Rodrigo Duterte in connection with the criminal case filed by ACT Teachers Party-list Representative Franz Castro. Duterte was commanded to appear before the City Prosecutor's Office on December 4 and 11 at 2:30 p.m. The counter affidavit together with the annexes and affidavits of witnesses shall be in 8 copies and shall be subscribed and sworn to before me, the subpoena said. The subpoena was signed by Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badjola. No motion to dismiss shall be entertained, only counter affidavit shall be admitted. Otherwise, respondents are made to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless for exceptionally meritorious grounds. The case stemmed from the complaint filed by Castro following the statement of Duterte in an interview with the Sunshine Media Network International that Castro is the first target of the confidential fund of his daughter, Vice President Sara Duterte. Unquote. Sa subpinang inilabas di umano ng kampo ni Franz Castro ay kailangan daw umattend na ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa 2 araw na pagdinig patungkol sa reklamong isinampa nitong death threat, pero tila kahit pa daw umattend si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ayon mismo sa ilang mga batikang abogado ay agad daw di umano itong ibabasura ng Quezon City Prosecutor's Office dahil kung ang reklamo daw di umano ni Franz Castro ay patungkol sa pagiging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana daw ay pinakinggan di umano nito
nito na mabuti ang naging interview ng dating Pangulo sa Sunshine Media Network International or SMNI program. Dahil kung matatandaan daw ay wala naman daw sinabing Franz Castro ang nasabing dating Pangulo kundi Franz. Walang apelyido, walang sinabing kongresista, kung kaya sa perspective daw ng mga abogado ang titingnan, wala di umano itong kwentang-kwentang kaso at posible di umanong una sa pagkakataon ng paghaharap ay agad na lang itong ibabasura ng nasabing hukuman. Pinagtawanan pa ng marami sa ating mga kababayan online ang ACT Teacher Party List Representative matapos ilabas ng kanyang kampo ang subpina laban sa dating Pangulo dahil sa responded kung saan nakalagay ang pangalan May sugpi na kayo mga kaibigan, no? Pero ibabasura lang. No? ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tila bakit may middle name pa at may middle initial pa. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi nyo nga kayang gawing tama ang pinaka-basic tapos mag-ambisyon kayong ipatumba siya. Dadaan kayo sa ibabaw ng hukay ng milyong-milyong DDS. Hindi yan threat, yan ay logical outcome para sa mga nag-iisip. Continue Ms. Castro, rally lang naman December 4 and 11. Tingnan natin ang pagmamaliit nyo kay PRRD. Ms. Castro, you know who you are. Bahala ng Panginoon sa iyo. But it's just a hunch that the prosecutor himself have manifested it or what. Kindly publish full account of the prosecutor manifestation or said case for the public may be well informed of the outcome. Bakit Franz Castro, inamin mo na komunista ka? Masakit ang totoo Franz. Sabi ni Diggs, ikaw Franz, kayo dyan sa komunista. Gusto lang pala na ubusin pag totoo ang sinasabi sa pulka Franz. Totoo talaga na isa kang komunista, di ba Franz? And quote. Kaya kung inaabangan daw ng maraming supporters ni Franz Castro na mapabagsak nito ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si dating PRRD, mukhang mananaginip na daw di umano ito ng gising. Ayon pa sa naging comparison ng isang netizen online kung ang media giant ng ABS-CBN ay walang nagawa kundi magsara ng kanilang TV at radio operation, si Lucio Tan na walang nagawa din kundi magbayad ng bilyon-bilyong pesong buwis na pagkakautang nito sa pamahalaan at napatumba din ni Digong ang mga bigating drug lord sa bansa. Sino daw ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro na nagsampa ng death threat sa dating Pangulo, kayong wala naman daw di umano itong matibay na basihan at posible pang sa unang paghaharap lamang ng dalawa ay ibasura agad ito ng Quezon City Prosecutor's Office. Makikita ninyo mga kababayan kung gaano ka-caring ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niya mga kababayan na maalala natin ang nangyari sa Tacloban City para mapagandaan natin ang ating future po. Kaya kahapon, nilunsad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos with Martin Romualdez yung Handa Pilipinas. Sa totoo lang, dapat nating pagandaan talaga yung ating panahon. Breaking news nga po ngayon. May nangyari pala po na bigla ang pagbaha doon sa Davao. Ayan po yung balita. Grabe, nga baha. O yan po yung nangyari sa mga vehicles na biglang inabot ng flash flood sa Davao, Bago Galliera, Davao City. 3 hours ago lang mga kababayan, biglang nagkabaha mga kababayan. Yan ang nangyari sa mga sasakyan. Matindi po. Nakita niyo yan, biglang taas ng tubig po. Ayan po, yung mga sasakyan, nagkanda patong-patong na po. Yan po mga kababayan. You see? Yan ang iniwang distraction ng biglang pagbaha. 3 hours ago, yung balita ng Sunstar Davao. Matindi po. Yun, mga kababayan. Sabi dyan, mga kababayan sa Sunstar Davao, several vehicles washed away and damaged by the strong currents of unusual massive flood that happened in Samantha Homes, Bago Galera, Davao City. Kagabi lang po, hanggang mag-umaga daw yung baha. Hundreds of residents were stranded while some were forced to stay on top of the roofs for safety. The Public Safety and Security Office, City Disaster Risk and Reduction Office, and some volunteer groups in Davao City joined forces to rescue all the flood victims. Sabi diyan, a hell of a nightmare. Ang anioy, wa naman namaw, first time sa kadugay na mo diri sa Samantha. This is the first time we experience this in my years of living here in Samantha Homes. Sabi po ni John Christian, isang residente po ng Davao, Sunstar Davao has yet to secure data on the extent of damage caused by the flood.
Aside from Bago Galera, several parts of the city experienced flooding following the heavy rains last night. O yun yung mga lugar, mga kababayan na apektado. You see, kaya po napakahalaga yung paganda. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, sigurado magpapadala ng mga tulong. Kasi kagabi lang po ito nangyari para sa mga nasalanta ng flash floods doon po sa Davao. So sa pag-alaala po ng 10th anniversary ng Super Typhoon Yolanda, sabay na po na nilaunch ng ating Pangulong Bongbong with Martin Romualdez yung Handa Pilipinas. Dapat talaga tayong maganda. Ngayong araw ay nilunsad ang Handa Pilipinas Visayas Leg sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay isa sa mga hakbang ng administrasyon upang mas pagtipayin ang disaster risk reduction and management ng ating gobyerno sa tulong din ng iba't ibang ahensya, ng ibang programa at teknolohiya, sa tulong ng iba't ibang mga programa at teknolohiya. So inahayag ng Pangulo na nananatiling tapat ang pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayanan ng ating bansa laban sa kalamidad. Kinikilala rin ni PBBM ang mga kontribusyon ng Department of Science and Technology sa mga teknolohiyang makakatulong sa relief operations, emergency, food reserves, at inter-agency collaboration. Ganyan ang Pangulo, tutok na tutok sa trabaho, mga kababayan. Hindi siya nagpapaapekto doon sa mga, hindi siya pumapatol doon sa mga kontrobersy sa politika. Yung bangayan in Congress, pati yung Senado, dahil po sa confidential funds, pati yung issue sa yung umuugong na sabi kudita, hindi niya po yun pinapatulan. Ganun ang ating Pangulo. Yan po siya, mga kababayan. Siyempre, laging kasama yung kanyang magiging successor siguro, si Martin Romualdez. Handa, Pilipinas! Di ba, napakaganda po? Dikit na dikit yung ating Pangulo. Talagang si Martin po yung kasangga. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.